Alam naman ng marami na ako'y dating drug addict, lasinggero, magnanakaw, babaero. Ang problema kasi ng maraming tao, naniniwalang may Diyos, ayaw namang makinig sa salita ng Diyos. Nothing is hidden from God. Walang nalilihim sa Panginoon. As you listen to this message, God is coming to you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at makapangyarihan, muli naman pong sumapit ang gabing ito ng aming pakikipagtipan sa iyo. Panginoon, lagi namin ina-anticipate at pinananabikan ang araw na ito ng Martes, na kung saan sa dakong ito na iyong itinakda, kami ay iyong kinakatagpo at gayon din po kami sa iyo. Panginoon, sa gabing ito ng aming pong pagdulog at paglapit sa iyo, binubuksan namin sa tulong ng iyong Espiritu ang aming pandinig, puso, isip at espiritu, at naway matulad kami sa matabang lupa na kung saan dito maiging ihasik ang binhi ng iyong salita. Salita mong nagpapagaling, nagpapalaya, nagbibigay kapayapaan, nakapagbabago ng buhay. Salita mong bumubuo, hindi nagwawasak. Salita mong pinagkukunan namin ng lakas at katatagan upang kami maging mga mananagumpay. Salita mong nagpapayabong sa aming pananampalataya at nagpapalago sa aming buhay.
Panginoong Diyos na makapangyarihan, Ikaw nawa ang aming maging guro at muli mo pong gamitin ang minamahal naming punong lingkod sa kanyang pagtayo sa kalagitnaan. Kayo nawa po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanya ng mga angkop na pangungusap na kanyang sasambitin, na dalangin po namin ay matulad sa balaraw na magkabilay talin. Panginoon, samahan ng tanda't himala ang pagtayo ng aming punong lingkod sa pulpitong ito. At muli, Panginoon, makaabot sa lahat ang sumusubaybay ang makapangyarihan mong salita na aming pinaka-iintay-intay. Ang lahat po ng ito, Diyos, ay aming pong dalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. At ang lahat ay tumugon, Amen, Amen, and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang mabuting balita ng atin pong Panginoon, ating palapakan ng salita ng Diyos. Our reading will be taken from the Gospel of Matthew, chapter 13, verses 18 up to 23. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Sa saling Tagalog, pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng binihing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binihing nahasik sa kabatuhan, ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila. Kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. At naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa. Ang mga nakikinig sa salita o ng salita at nakauunawa nito, sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. To God be the glory. Just let me live my life. Let it be pleasing, O Lord, unto Thee. And should I gain
Praise God. Ibigay natin ang matunog na palakpak sa buhay nating Diyos. Mga kapatid, no, ako po'y tawagin ng Panginoon, year 1982, August 12, year 1982. Alam naman ng marami na ako'y dating drug addict, lasinggero, magnanakaw, babaero, suwail na sa magulang, suwail na anak, lapastangang anak, malupit na kuya, drop out sa school nung ako'y third year high school, huminto ng pag-aaral sa loob ng 9 years. Pero ang Panginoong Diyos hindi ho nagsawa sa kakahanap sa nawawalang katulad ko. Dumating yung time, August 12, 1982, na ako'y makadalo sa isang Life in the Spirit seminar. At yung mga speakers namin, 7. Dahil 7 paksa, 7 speakers, may kanya-kanyang patutuo sila. Isa ron si Bingbong Resologo, si Vic Vargas na nabubuhay pa, at yung iba pang mga speakers namin. At ako po'y hangang-hanga at ang sabi ko sa akin sarili, kung ikukumpara ko yung kasamaan ko sa kasamaan nila, wala ho ako sa kalingkingan. Eh sabi ko sa sarili ko noon, kung ako na hindi naman ganun kasama, ay kung sila nga na napakasama, ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makapagbagong buhay, ako pa kaya ang hindi. So ako'y nakabanaag ng pag-asa na may posibilidad na magbago ko. Sapagkat yung mga nasa harap ko, mas halang ang kaluluwa. Ayon sa kwento nila. Pero bakit nagbagong buhay? At hindi ko na makita sa kanila yung bakas ng kanilang kahapon. Kaya lang sabi ko, at nung 1982 na yon, talagang nakatikim ako ng kakaibang experience na hindi ko pa natikman sa tanang buhay ko. Kaya lang ang sabi ko sa akin sarili, 1982 yon, sabi ko, next year kaya, 1983, nandito pa kaya ako sa Panginoon? Kasi natatakot ako baka muli akong makuha ng mundo. Dumating yung 1983, naroon pa rin ako, uhaw na uhaw, sa pagsubaybay sa mga gawain ng Panginoon. Wala pa ako sa El Shaddai noon. Sabi ko, year 1983. Year 1984, nandito pa kaya ako at nakatindig? Dumating yung 1984, na kay Lord pa rin ako. At unti-unti na ako nakakita ng mga pagbunga at pagbabago sa buhay ko. Unti-unti na ako nakakahulagpos sa droga, sa alak at sa mga masasamang influence ng barkada. At masyado na ako nawiwili sa mga gawain ng Panginoon. No? Lahat ng LSS na babalitaan ko, andun ako. Mga healing rally, andun kami. Mga prayer meeting, dalo ng dalo, mga kapatid ko. Year 1985, nandito pa kaya ako? Nangangamba ako. Na baka isang araw, makuha ako muli ng mundo. Pero year 1985, naroon pa rin ako. At anong taon na ngayon? 2016. 33 years na nandito pa rin si Brother Rafi. Amen? At kung ikukumpara ko yung dating Rafi, sa Rafi ngayon, napakalaki na ko ng pagkakaiba. Pero hindi ko sinasabing ayos na ako. Ako po'y marami pa rin aayusin, at marami pa rin dapat tapusin. Pero sabi nga, sige lang, tuloy-tuloy lang tayo mamunga sa tulong ng ating Panginoon. At narito, ang walang humpay na tumutulong sa atin na ginagamit ng Diyos upang tayo patuloy na makapamunga at matulungan tayong maging matabang lupa. Walang iba, kundi ating minamahal na servant leader, Brother Mike Z. Velarde. Palapakan natin ang Panginoon. Basta na kayo. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, matatagumpay! Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na.
wagas na Magkailangan sa kanya nagbigay Siksik liglig umaapaw ang buhay Pag si El Shaddai, sino magpatunay Tatlo! Happy and prosperous talaga Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, anong mayroon ka ngayon? 1 plus 1. Sasabihin mo pangalawa, secret. 1 plus 1. 3 plus 3. Anong sasabihin mo sa sikreto? Sa pangatlo, sabihin mo, I know your secret. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, sa kamay. Sa kamay. Exercise muna tayo. Sa bilang kong 3, yuyuko kayong 3 ulit ng tahimik. Wala kayong sasabihin. At pagkatapos, uupo kayo ng tahimik. Sabihin nyo bakit? Secret. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Let's go back to our lesson last Tuesday. It's about the parable of the sower. Disciples came to Jesus and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Jesus replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him." Okay? So, may ilang katanungan sa inyo. Habang ako po ay nakikinig doon sa monitor sa ating ebanghelyo, may pumasok sa aking katanungan. Ano ang layunin ng mga talinghaga na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa mga tao noong unang panahon hanggang ngayon? Ano ang layunin ng mga talinghaga? What do you think is the purpose of the parables that Jesus shared or told during His earthly ministry? Ano? Alam niyo ba? Hindi niyo alam? Pag hindi alam, anong tawag doon? De, tanga. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Well, anyway, ako po'y naniniwalang walang taong walang sekreto sa buhay. Lahat mayroon. Amen? But there is one thing I don't know. Nothing is hidden from God. Walang nalilihim sa Panginoon. Tayo naglilihim, pero sa Kanya, walang nalilihim. So ang layunin ng mga talinghaga ng Panginoon ay upang
ipaabot sa tao ang mga lihim sa paghahari ng Diyos. For example, there are so many parables, and this parable of the sower is one of the best parables I have read. Why? Because the secrets of the secrets is already revealed in this parable. Ang mga lihim sa paghahari ng Diyos o ang susi para malaman natin ang mga lihim sa paghahari ng Diyos ay naririto sa talinghagang ito. Talinghaga ng manghahasik. For example, kaninang umaga o the other day, was it yesterday, this morning, kasama ko si Brother Rapi. So sabi ko, Brother Rapi, bakit hindi pare-parehas yung bunga ng binhi? Mayroon 30 na bunga ng 30, mayroon 6 na po, mayroon 100. At saka, ilang binhi sa tingin nyo ang namunga? 1, 2, 3, 4? Ha? Sino nagsasabing marami? Sabi sa akin ni Brother Rapi, 3 binhi. Ang isa ay namunga ng 30, ang isa ay 6 na po, ang isa naman ay 100. Subalit, habang kami nag-uusap, sabi ko, Brother Rapi, hindi lang 3 yun. Marami. Marami. Bakit? Para maunawaan mo ang talinghaga. Kasi ang Panginoon Kristo kapag nangaral at nabigyan talanghaga, nakatitiyak na kung sino ang kanyang mga kausap. Kapag mga magsasaka, mga hasik, ang kanyang kaharap, so ang topic niya ay yung madaling maunawaan nila. Hindi maunawaan ng hindi marunong magtanim o maghasik ang talinghagang ito. Amen? So sabi ko kay Brother Rapi, ako kasi ay isang magsasaka noong ako'y bata pa. Ha? Hindi basta-basta isinasabog ang binhi sa lupa na tigang. Sapagkat hindi tutubo yun. Pero itong binhi na hinasik ng Panginoon at ang mahasik dito ay ang Panginoon. Sapagkat ang tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang binhing mahimala. Maraming nagagawa ang salita ng Diyos. So ang patutuo ni Brother Rapi ay isa sa mga nagawa sa kanyang buhay ng salita ng Diyos. Kaya ko'y naniniwala ang solusyon po sa mga adik ngayon, sa mga nalulong sa droga ngayon, ay hindi po baril, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. At ako'y naniniwalang darating doon, sapagkat hindi naman maaring patayin lahat yan. Amen? Although, mayroon talagang dapat nang patayin. Ha? Sa Biblia po, sa Lumang Tipan, yung salot na ng lipunan, ang utos ng Diyos ay patayin para hindi na makahawa sa iba. Sana iyan po ang tinutukoy ngayon sa kampanya ng ating Pangulong Malakas ang Loob upang sugpuin ang salot na ito sa ating lipunan sapagkat ito po'y salot na. Sumisira na po ito ng utak ng tao. Sapagkat sa aking tanong-tanong, ano nga ba talaga ako ang resulta dyan sa mga siyabong yan? Akala ko yan kinakain. Yung pala, sinisinghot.
Kaya alam kasi ang shabu-shabu yung kinakain. Yan na paborito ko pa naman. Shabu-shabu kasi mainit pa yung sabaw, di ba? Kasi akala ko yung kinakain, sa katangahan ko talaga, tungkol dyan sa droga, akala ko talaga kinakain yan. Yung pala, sinisingut lang. Ano? At bakit? Kayo po mga nga sa call center, ingatan nyo po ito, ha? Binabalaan ko na po kayo. Ang layunin daw niyan sa kasi para kayo manatiling gising. Gising. Lalo na yung mga nasa tinatawag na graveyard assignment, yung panggabi. Para manatiling gising, either iinom sila ng maraming kafe, na may caffeine, o kaya sisinghot. Nung pampagising, hindi pampatulog. Ako may nasinghot, nakatulog ako. Nakatulog ko ng mahimbing. Alam mo kung ano yon? Bago ka operahan, pinatutulog ka. Anong tawag noon? Anis. Netisya. Sasabihin sa'yo ng doktor, inhale. Ay, tudas na ako doon. Ayun. Pero ito, ibang klase pala ito. Ha? Para ka manatiling gising. Alam nyo, sa sandaling kayo ay hindi na natutulog, ilang gabi lang, dispalanghado na ang utak nyo. Masisira na. So, what is being destroyed is really the brain ng tao. Kaya marami dyan yung talagang hindi na naagahan, na rehabilitate o nakakatigil, tuloy-tuloy na. Wala na silang nakikilala. Kaya kahit nanay, tatay, laging kinukwento ko sa inyo, may isang nanay na pumunta sa akin noon, mga 15 years ago na, una, kanan na mata, black eye. Hindi na, taka makapikit. Kako, ano yan? Ay nako, brother, may pakipre-over ang anak ko, adik. Hindi ko binigyan ng pera, blinakay ako. Kinabukasan pumalik sa akin, dalawa na. O kako, anong nangyari dyan sa kabila? Sabi mo sa akin, ikaw may kasalanan nito. Kako, bakit? Ay narinig ko kagabi sa iyo, ibigalik pating kanan. Pag ikaw sinampal sa kanan, ibigay yung kaliwa. Kaya binigay ko yung kaliwa ko. Ang nanay talaga nanay, ano? O, maski gaano kasama na ang anak, nanay pa rin siya. Nanay pa rin siya. Tasa kamay nyo, pero ang tatay, hindi pwede yun. Dodurugin ka ng tatay mo. Amen ba? Iyan ang ating Diyos. Iyan ang ating Diyos. No? And by the way, as I keep on listening to your testimonies, lalo na sa mga broadcast radio, ito narinig ko madalas, salamat sa pagsubok. Lahat na problema dumarating sa atin, itinuturing natin pagsubok. Pagsubok nino? O ayan, pagsubok ba yan? Katangahan ng ano yan? Ng technician. Natutulog siguro. Amen ba? Ay, pagsubok yan. Ang karamihan dyan, nang nangyari sa atin, hindi po yung bunga ng pagsubok. Yan po bunga ng katangahan. Totoo lang, no? O kaya, ang karamihan po dyan, we are living in a world. Nabubuhay tayo sa isang mundo na ang environment, lalo na ngayon, ay polluted na. Amen? Ngayon, ang problema kasi ng maraming tao, naniniwalang may Diyos, ayaw namang makinig sa salita ng Diyos.
Kaya hindi natin gaanong nalalaman at nakikilala ano ba ang kalooban ng Diyos sa tao. Ano ba? Kalooban ba ng Diyos na tayo magkasakit? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay mabangga sa karsada? Katangahan yun eh. Heaven ba? For example, isang araw, may isang nakamotor, biglang kumat sa amin. Mabuti lang nakapreno ng bigla yung driver. Kung hindi, toda siya, no? So, there are so many things na we should not blame God. First of all, I know, sa unting pagninilay sa Biblia, ang kalooban ng Diyos sa tao ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. If you go back to the book of Deuteronomy, chapter 30, if I'm not mistaken, verses 19-20, sinasabi doon ng Diyos, sa harap nyo, nilatag ko na ang buhay at kamatayan. I have laid down before you life and death, blessings and curses, pagpapala at mga sumpa o mga salot. Pag sinabing sumpa, salot, sa salot, lahat ng kahirapan, lahat ng karamdaman, taglay ng salot. Pag ang dami mo ng karamdaman na tinataglay, nasa ilalim ka ng salot. Bakit ka sinasalot? Ito po ang solusyon, ito po ang sagot diyan. Ang sabi ng Diyos, I lay down before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your siblings will live long in the land. Ngayon, piliin mo ang buhay para ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay ng matagal sa balat ng lupa. Narinig niyo yun? Kalooban ng Diyos na tayo ay mabuhay ng matagal dito sa balat ng lupa. Kagabi, nagmomonitor kami Sister Belen doon sa mga nagpapakto sa Amorsolo. May isang nagpatutulong kung nakikinig kayo na single daw siya. Wala siyang kasama sa buhay. Hindi siguro nag-asawa. Ano? Pero alam mo, sabi niya, ang aking panalangin, abutin ako ng 103 years old. Sabi ni Sister Belen, wala ka namang kasama. Paano ka abutin ng ganon? Ano? Malay mo. Sabi ko naman sa kanya, kung kalooban ng Diyos yan, aabutin siya ng ganon. Bakit? Nasanay siya mag-isa eh. Yung mga asawa, pag namatay yung isa, susunod yung isa. Pag hindi siya nag-asawa uli. Tatanda niyo po. Hindi po nagtatagal yan. Mga 5 years, at most 6 years. Ang pagitan niyan, lalo kung kayo na nasa edad ng mga 80. Ano? Bakit? Kahit 10 anak nyo, wala na sila. Nagkanya-kanya na sila. Ikaw na lang naiwanan sa bahay. Kagaya namin ngayon. No? Pag kumain kami ni Sister Belen, kami dalawa lang. Sa almusal. Magsasama ka uli niyan sa gabi, sa hapunan. Bakit? Nasa na yung mga anak na may kanya-kanyang buhay na eh. But we see to it that every Sunday, all of them are with us. Pati ang aming mga apo. Kaya sila ngayon nakakatipid. Tipid sila pag-araw ng linggo. Wala silang intindihin eh. Ayon. Ayan ang buhay. God wants us to enjoy life. Sabi ng Diyos, sabi sa Biblia, God is giving us everything for our enjoyment. Binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating kailangan sa buhay para enjoy natin ang buhay ngayon. Sapagkat, sabi sa isang awit, ang buhay ay maikli lang. What is 100 years? In a way.
Kung ako buti ng 100 years, 100 minus 77, ilan na lang yan? 23 na lang? 23 na lang? Ano pa kaya noon? Ano pa kaya kayo noon? Ha? Kung makikinig ka sa talihagang ito, tiyak, nandoon pa kayo. Amen? Anong mayroon ang salita ng Diyos? Ha? Anong mayroon? Hello, nakikinig ba kayo? Anong mayroon ang salita ng Diyos? Ano? Himala. Himala. Ang salita lang Diyos ang magtaglay na himala. Iyan ang isang lihim, pangunahing lihim ng salita ng Diyos. Bakit himala? Yung binabahagi ni Brother Rafi kanilang buhay niya ng luma, hindi pwedeng gawa ng solusyon yun ng medisina. Kaya yung ating mga adik ngayon, na pinapasok lang sa mga rehab, bumabalik sa dati pagkatapos ng rehabilitation kasi medisina lang binigay doon. Babalik at babalik yon sapagkat physical yun eh. Ha? Yung isang taong durog na, himala ang kailangan yan para magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Taas ang kamay niyo. Saan niyo masusumpungan yan? Sa Juan 10:10. Sabi ng Panginoong Kristo, ako'y naparito upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Subalit ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, manira at pumatay. The thief comes only to steal, destroy, and kill. But Jesus said, I came to give you life and give that life to the full. Buhay na ganap at kasiyasya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. At sino ba si Jesus? Si Jesus ang salita ng Diyos na buhay. Na pinadala sa atin ng Panginoong Kristo para tayo mga patay ay magkaroon ng buhay. Para tayong mga aanga-anga ay magkaroon ng talino na galing sa Diyos. Amen? For example, bato-bato sa langit, ang tatama ng magagalit, ha? Ang sabi ko doon kay Brother Peter, Brother Peter, tinan mo kako, bakit kako ang isang babae pagdalaga pa, ang ganda, pati ang katawan, ang ganda. Ano? Diba? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kayo mga babae? Siyempre alam niyo yun. Bakit ka nagpapaganda? May pinagagandahan. O kaya naghahanap ng ma-attract sa buhay. Ay bakit naman kapag nag-asawa, di na nagpapaganda? Wala na bang pinagagandahan? Ano? Kasi niya may anak na. May anak na. Ano kung may anak na? Diba? Nakatingin kayo sa akin ng ganyan eh. O kayo sa akin magagalit. Sa totoo lang, kasalanan po yan. Kasalanan po na pinababayaan natin yung ating sarili. Isa ko dyan na nagpabaya sa aking sarili, kaya ako nabutas ang aking tiyan. 1978, 1967, nang tanggalin ang aking bituka. Subtotal gastrectomy, kasi butas-butas na. Kasi gutom, iinom ako ng soft drinks. So kinain ng Coca. Yung akin tiyan.
Ang sabi ng doktor ko, na ako yung para ng 1967, took him 7 hours. 7 hours. Bakit ka ko ang tagal? Ay, butas-butas na niya. Sinulsi ko niya bituka mo. 325 stitches. Biro mo yan? Ano? Nang tanong ko siya, ako'y mayroon akong bleeding ulcer at that time Putla na ako. Sa 3 doktor ang aking kinonsulta. Lahat ang sabi ng doktor, nagkonsulta ako August, birthday ko. Sabi sa doktor, August, September 30, patay ka na. Hindi ka naabotin September 30. Isang doktor naman, sabi niya, November 30. Hallelujah. Ayun isa naman, yung huling tinanong ko, sabi niya, huwag ka nang lalabas ng hospital. Kailangan operahan na kita. Kako, bakit, Dok? Bukas wala ka na. Sa takot ko, ang tanong ko sa kanya, Dok, ikaw ba kung may inoperahan na? Sabi niya, mayroon na. Kako, ilan taon na kako buhay? 25 years na niya. Ay, sabi ko, 25 years, okay na yun. Sige, pa-opera na ako. Inopera ako. Pagkatapos ng operasyon, no ako'y nagre-recover na, kwento niya sa akin ang aking check-up. Alam mo ba, Mike, sabi niya sa akin, nung gabing operahan kita, 2 kayo sabay. Yung isa namatay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi niya, maswerte ka. Sabi niya, maswerte. Sa lingwahe ng mundo, maswerte. Ang tama doon, mapalad. Mapalad talaga ako. Diba mo? Kako, bakit? Man, nabuhay ka pa. Sabi niya, alam mo bang wala ka ng bituka? Kako, anong ginawa mo? Tinagal ko niya yung bituka mong malaki. Naiwan yan, small intestine na lang. Sabi sa akin. Noong bago ako operahan, ang tanong ko sa kanya, ilang taon na yung inopera mo? 25 years daw. Pagkatapos ako operahan, tinanong ko, ilang taon ka na nag-oopera bilang doktor? Sabi niya, 5. Pray na Panginoon. Pray na Diyos. Sabi ko, Dok, tinuko mo ko. Bakit? Sabi mo sa akin, 25 years ang unang pasyente mo, buhay pa. Para lang lumakas ang loob mo. Lakas ng loob. Iyan ang unang himila na binibigay ng salita ng Diyos sa tao. Lakas ng loob. Kailan ba kayo nagkaroon ng lakas ng loob na pumarito? Tuwing araw ng Martes. Nung nasasanay na kayo makinig ng salita ng Diyos. Nung una, hinahata kayo, di ba? Ang sabi natin, kalukuhan yan. Ako ganun. Pag ako iniimbitahan ni Brother Gomer Velarde, sa aking kapatid, Tol, sabi niya, magkursilyo ka. Kako, puro kalukuhan yan. Magtinda ka ng aking negosyo. Ay, hindi ko alam na ubos ang aking negosyo doon sa farmer's market. Walang pumapasok na pera. Ginagastos pala doon sa kursilyo. Hallelujah. Noong ako'y nag-aani na, ang sabi niya, bakit ako hindi nag-aani? Ako naman nagtanim. Kako, yung tinanim mong binhi, akin yun. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Nasusundan nyo na. Ang unang sekreto ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos, tatanggap ka ng himala ng Diyos. Amen. Sapat sa isang bahagi ng kasulatan, sinasabi doon, pag may sakit ka, pagagalingin kita. Sapagkat akong si Yahweh ang inyong dakilang manggagamot. Ano ang ginagamit ni Yahweh para tayo gamutin? Bawang? Kalamansi? Pamaypay? Nakita ko yung pamaypay ng Miracles Are Forever na ticket. Hindi.
Pananampalataya. Pananampalataya. Ha? Sabi ni Jesus, your faith has healed you. Ay, paano ka nagkaroon ng pananampalataya? What was the secret? Pinag-usapan natin sekreto, ha? Sekreto. Anong sekreto? Bakit maraming nakikinig, pareho may sakit, pareho masakit ang ulo, umuwi yung isa, hilong-hilo. Yung isa, wala ng ulo. Masaya na siya. Wala nang sakit sa ulo. Bakit? Yung isang yun na umuwi, na masaya, wala nang sakit ng ulo, nakinig. At hindi na basta nakinig, inunawa ng mabuti yung kanyang naririnig. Yan ang tinutukoy ng verse 23. At ang binhi naman na nalaglag sa matabang lupa, ang tinutukoy nito ay ang taong nakinig ng salita at inunawa niya ang kanyang naririnig. You see? The secrets, among the secrets of the miraculous seed of God, of the Word of God, is understanding. Pang-uunawa. Unless na inunawa natin yung ating naririnig, hindi natin maunawaan. Ano ba yun? Diba? Unless maliban na unawain mo, hindi mo maunawaan. Tama ba yun? O tama. Kasi kung iunawa mo, naunawaan mo. Ang tanong ay, bakit hindi mo inunawa? Bakit? Ayaw mo. Ayaw mo. Hindi ka pahanda. Iyon ang nalaglag sa batuhan. Sa tinutukoy doon, alam mo, habang nagsasabog ang salita ng Diyos, ako kasi, ang farmer, ganyan. Sinasabog yung binhi doon sa hinandang lupa. Pag nagsabog ka naman doon sa batuhan, huwag kang babalik, aasa ka ng tubo. Walang tutubo doon. Now, iyan ang unang pakikinig natin. Don't be surprised. If you're a beginner, don't be surprised. Wala kang maunawaan. No? Una kasi, hindi maunawaan ng isang tao ang salita ng Diyos kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang nakakaunawa lang ng salita ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos, because the Word of God is Spirit. Sabi ni Jesus, my words are Spirit and they are life. Isang Espiritu at nagbibigay buhay. Now, so the secret in receiving the seed that is being sown and produces miracles in our life is understanding, pag-uunawa. But the key factor to understanding is willingness to understand. Sabihin nyo, willingness. Ano sa Tagalog ang willingness? Willing at ness. Willingness. Bukas loob, bukas puso. May hangaring makinig at may hangaring maunawaan ang kanyang napapakinggan. Amen? Kapag mayroon ka noon, then ikaw yung matabang lupa. Matabang lupa. Ngayon ang tanong namin ni Brother Rapi, bakit hindi pare-parehas ang bunga? Bakit may 30, may 60 na po, may 100? Nasaan ang problema? Nasa binhi o nasa lupa? Ay, matabang lupa eh. Matabang lupa. Parehas na hulog sa matabang lupa. Pero nang bumunga,
Hindi pare-parihas. Ang bunga. Ha? Okay, tayo nyo? Now, are you willing to learn? Are you willing to understand? Okay. Ang unang understanding ko doon, ang may problema yung binhi. But no, walang problema ang salita ng Diyos. Ang problema ay nandoon pa rin sa lupa. Sapagkat yung paghanda ng farmer doon sa lupa, hindi pantay yung lupa. Ha? Yung isa, may tubig. Yung isa, walang tubig. Yung isa naman, may parte naman na sobra sa tubig. Diba? So, nalunod yung binhi. Yung isa naman, kulang sa tubig. So, nauhaw yung binhi. Nasusundan niyo ba? Ha? Now, I understand because as I told you earlier, I was once a farmer. Kailangan pantay ang tubig. Kailangan pantay ang pakahanda sa lupa. Para pantay-pantay ang tanggap ng binhi at pantay-pantay ang pamumunga ng binhi. Amen ba? Now, what are we supposed to know these secrets of the kingdom of heaven? Anong dapat natin gawin para malaman natin ang mga lihim sa paghahari ng Diyos? Unang lihim, ang Diyos. Diba? Hindi naman natin nakikita. Pero ang sabi nila, andyan lang siya. Nakita niyo naman Diyos? Sino nakakita na ng Diyos? Wala. Ano? Ako tanungin niyo. Nakita ko na ba ang Diyos? Takot ko lang. Hindi natin makikita ang mukha ng Diyos. No? But makikita natin ang Diyos sa kanyang nilikha. We cannot deny the fact that God exists because of His creation. Why all these things exist? Because God made them exist. Bakit may tao? Sapagkat gumagawa ng tao ang Diyos. Bakit may manok? Makagagawa ba kayo ng manok? Hindi. Ako pinag-aralan ko manok ko ito. Ito, sabi ko sa kanan mga kakasama ko, bago magpasko, yung mga pinalaki kong sisiw na yan, gagawin kong spring chicken. Spring chicken. Yan ang aming Noche Buena. Pero bago ko lutuin yan, hahanda kami ng mahabang mesa. Doon namin ilalagay yung kanilang pagkain. Siguradong aakyat yan doon sa lamesa. Sister Belen sa kabilang dulo ng lamesa, ako na sa kabilang dulo ng lamesa. Sabay-sabay kami kakain. Sabi ni Sister Belen, ano naman naisip mong yan? Kako magkakaroon tayo ng graduation dinner. Abangan nyo sa Facebook nyo, lalabas yan sa Facebook nyo. Ari ba? Sapagkat yung aming mga manok, pinakakain namin sa aming palad. Lumalapit yun. Pagbaba ni Sister Belen, may dala ng tinapay yun, takbuhan na sila. Pag upo doon sa tabi ko, nandun na lahat yun. May isang manok doon na kapag nakaupo na ako sa upuan ko at yung mga disciple ay nagpipisil-pisil na aking paa, nandun sa tabi nila. Kako, alam mo yan? Nakikinig ng chismis yan. Kayo kako ang pinag-aaralan yan. Tingnan mo. Bakit sila kabog saan? May utak din pala ang manok. Tingnan mo. Nang kanya nando sa pugad, di naging sisiw yung kanyang mga itlog.
Ang sabi ko, Sister Belen, paano bababa ang mga sisiw na yan? Paano ibababa yan? Ang sabi sa Sister Belen, marunong ka pa sa Diyos. Ba, kinabukasan, nasa baba, nasa lupa na yung mga sisiw. Saan ka ako nagbaba niyan dyan? Alam mo kung sino nagbaba? Yung nanay niya, siyempre. Oo. Paano ka ako binaba yan? Nakakita. Sabi niya, nakaganon. Inipit sa kanyang pakpak. Tapos tumalon. Hallelujah. Ano? Kahit manok, may isip. Diba? And for that matter, lahat ng bagay na may buhay. Ha? Bakit? Saan galing ang buhay? Sa Diyos. Kaya lahat na may buhay, makikita nyo ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Ana, how do you know that? Unawa. Sabi nyo, unawa. See? Unawa, kailangan ng unawain natin ang ating naririnig at nakikita. May problema ka. May problema ka may asawa. Hindi kayo magkasundo. Bakit? Hindi kasi nag-uunawaan. Ang gusto ng lalaki siyang unawain. Gusto ng babae siyang unawain. Hindi, kailangan unawain mo. Hindi yung sarili mo, kundi yung kapwa mo. Amen? Pag naunawaan mo yon, maging masaya ang pagsasama nyo. Amen? Okay. How do we discover the secrets? And what must we do with that? And according to Deuteronomy chapter 29, verse 29, 29. Anong tawag dyan? Ha? Bingo. Tayaan niya sa bingo yan, matatama yan. Deuteronomy 29. The secret things belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Ang mga bagay na mananatiling lihim ay yaon ay para kay Yahweh lamang. So there are so many things we cannot understand. Hindi natin maunawaan, hindi natin malalaman. Anong bagay ang hindi natin tiyak malalaman? Ano? Ha? Yung pagbabalik ng Panginoon Kristo. Sinabi ng Panginoon yon, ang aking pagbabalik, walang nakakaalam. Wala nang makakahula. Huwag na kayong maniniwala sa mga propeta ngayon o mga manghuhula ngayon sapagkat the last prophet is the Son of God Himself. Ang huling-huling propeta, pagkatapos ng mga propeta, kung nakinig kayo ng Sabado, sino nandito ng Sabado? Sino ang kausap ng Panginoon? Si Elias at si Moses. Si Elias ang huling propeta sa katauhan ni Juan. Pagkatapos nangusap ang Panginoon mula sa alapaap, anong sabi niya? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Siya ang pakinggan niyo. Si Jesus may sabi na walang nakakaalam ng araw at oras at buwan at taon ng kanyang muling pagparito. Ang tanging Ama lamang ang nakakaalam noon. Ni siya hindi niya alam. That is God's own secret. Hindi sa atin papaalam. Bakit kaya ayaw sa atin paalam? Ano sa tingin niyo? Bakit hindi sabihin na sa isang taon darating na si Jesus?
para tayo ay maging handa sa lahat ng panahon. At magpakabuti sa lahat ng panahon. So there are things, secret things about God and what He is going to do that will never be revealed to us. But the secret things that has been revealed is ours forever. Sa atin na, pati sa ating mga anak ng ating mga anak. Ayan. Ano for example yon? Yung para sa ating mga anak, mga sa atin, lihim sa paghahari ng Diyos na para sa atin at para sa ating mga anak, dapat ituro natin yun. Ano? Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ano yun? Ano yun? Mayroon ano? Ano bang unang ginagawa ng nanay? Sino sa inyo mga nanay na? Oh, nanay na. Ano ang unang ginagawa niyo sa bata? Alagaan. Pagkatapos alagaan, ano ginagawa? Tinuturuan. Tinuturuan ng lihim. Anong lihim? Maglakad. Magsalita. Hindi nila alam yon. Kailangan ituro yan ng nanay. The first teacher is the mother. Kaya ang unang nabibigkas ng bibig ng bata ay mama. Mama sa pano. O kaya mami. Diba? Mama. Yung aming apo na sinasok sang naatake, nagsisimula sa pagkabata. Because somehow yung brain was disturbed. No? So the first thing na narinig niyang buong niyang salita is, Mama. Mama. So tinuturuan muli ng nanay niya, yung aking anak ni si Siri, yung anak niya, ng pag-pronounce ng words. Nang makita ko, Mikey, si Papa, ang sabi sa akin, Mama. Anong una? Pero kinabukasan, Papa na. No? And every day, new words are pronounced. Sabi nga ng mga nagre-rehab, sabi niya, amazing, this boy is amazing. Sabi niya, he is learning so fast. So marami na siyang napopronounce. Why? What? Anon. You see? Ano ito? Pagsubok? Hindi. This is a challenge. Karamihan na dumarating sa buhay ng tao, hindi po pagsubok yan. It's a challenge for us how to handle these problems in life so that we will grow spiritually and physically and mentally para tayo ay mahubog na isang taong ganap na mumuhay na kasiyasya. Amen? So, wag nating sasabihin, pagsubok na naman ito. There are some, no? For example, ito ang susubukan ka ng Diyos. Kung anong naririnig mo, ngayon, for example, narinig mo ngayon ang tungkol sa mga lihim. Mga lihim sa paghahari ng Diyos. Kung nakinig ka, may darating sa isang bagay na dati hindi mo nagagawa. Bakit? Para gawin mo. For example,
ang isang napakahirap sa ating gawin ay yung magpatawad. Totoo hindi? So, kung ang narinig mo ay ang pagpapatawad, pag uwi mo, awayin ka. Di ba? Magkakaroon ka ng away. Bakit? Para masubok kung nakinig ka nga. At naunawaan mo yung iyong narinig. Amen? Ay, pero kung nadapa ka, sino patawaran yung bato? Bakit ka nadapa? Ano tawag doon? Hindi pagsubok yun. Katangahan yun. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Para susundan nyo? So, sabi nito, the secret things that we cannot understand or know, is kept by God for Himself. But things that has been revealed, yung mga bagay na hindi natin alam, pero itinuro na sa atin, atin na yon. Kailangan pagyamanin natin yon. Amen ba? At para sa ating mga salinlahi. Kasi Israel, ang turo sa kanila, ituro nyo sa inyong mga anak ang salita ng Diyos. Ilagay nyo sa kanilang mga daliri. Isulat nyo doon sa mga hamba ng inyong pintuan para lagi nilang nakikita at nagpapaalala sa kanila. Bakit? Iyon ang gabay sa kanilang buhay araw-araw. Ang salita ng Diyos. Amen ba? Second is, know that secrets are made known. Kung may sikreto ka, may gusto kang pagkwentuhan, kanino mo papaalam? Sa misis mo? Ha? Kanino? Hindi. Hindi. Ha? Sino ang pinagkukwentuhan nyo ng inyong mga sikreto sa buhay? Sino? Kaibigan. Kaibigan. Kaya kung gusto mong mga sikreto sa mga paghari ng Diyos ay malaman mo, kaibiganan mo si Jesus. Pasok ka sa Kanyang, tamkapin mo siya isang kaibigan. Saan niya masusumpungan yan? John chapter 15, verse 15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Nakita niyo yun? Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Amen? Question is, how do we become friends of Jesus? We are not supposed to be believers only or disciples of Christ. We should become friends of Christ. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. At bilang kaibigan ng Diyos, nang balaki ng Diyos, nagunawin na ang bayan ng Sodom at Gomora dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa ba ng Diyos basta-basta? Hindi. Ang sabi niya, hindi maaring gawin ko itong binabala kong ito hanggat hindi ko sinasabi sa aking kaibigang si Abraham. Meron mo yan? Pag nakaibigan tayo ng Panginoon, pag may mangyayari pala, magkakasunog doon. Sa paligid nyo, malalaman mo na, sasabihin sa'yo, alis ka dyan. O ilabas mo na mga gamit mo. Magugulat ka na lang, bakit ba ako naglalabas ng mga gamit ko? Wala ma akong pupuntahan. Huwag ka na magtanong, basta umalis ka na. Amen ba? Magugulat ka na pagkaalis mo, nagliliyab na. Ay, sayang naman yung bahay ko, Lord. Naiwan. Yung bahay, magagawa lang yan. Ikaw, hindi na magagawa.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba? Now, as we grow in faith and we grow spiritually, we hear the gentle voice or whisper of the Spirit. Tinan mo si Elias, no? Akala niya, nandun sa bagyo yung Panginoon. Akala niya, nandun sa lindol. Akala sa gitlat, sa apoy. Wala doon. Pagkatapos ng lahat niyon, came a gentle whisper. Ang sabi sa kanya, labas ka na, Elias. Tumayo ko doon sa harap ng yungib. Darating na ang Panginoon. Just a gentle whisper. Ano ang dumating kay Elias? Nasusubaybay niyo ba yung topic natin kay Elias? Laging babasa niyo doon, and the word of the Lord came to Elijah. At ang salita ng Diyos ay dumating kay Elias. Sino ang dumating kay Elias? Ang Diyos. Ang Diyos mismo. Sapagkat ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Iisa yan, yung salita at ang Diyos. Pag sinabing, and the Word of the Lord came to Mariano. And now, as you listen to this message, God is coming to you. The word of the Lord is coming to you. He is introducing Himself to us, encouraging us to believe, to understand, and to become friends. As we come closer to each other, nagiging magkaibigan. At bilang magkaibigan, napagtatapatan na ng mga lihim ang kaibigan. Amen ba? Yung mga lihim na nalaman natin, tinuturo na sa atin ng Panginoon. So, what I'm sharing with you is how to discover or know the secrets in the kingdom of God. Now, later on, I'll go back to this parable of the sower, what the verse saying, at ang natanim sa matabang lupa ay namunga ng 30, 60, at 100. Anong ibig sabihin noon? Anong lihim sa paghahari ng Diyos ang ibig ipakita at ipanawa sa atin doon? Lihim ng pananagana sa buhay. Sapagkat ibig ng Diyos na tayo ay mabuhay ng sagana sa lahat ng bagay, upang maging kisasiya ang ating buhay. God wants us to prosper. It is God's plan for man to prosper, be in health as our spirit grows closer to God. Triple po ang purpose niyan ang salita ng Diyos In fact, ang isang himala na binibigyan ng salita ng Diyos, pag tayo na-engross sa salita ng Diyos at inunawa natin lahat, alam niyo kung ano? Ano? Sabihin niyo ano? Naniwala ba kayong alam ko? Sino naniwala? Sobra naman ang tiwala niyo sa akin. Long life. Mahabang buhay. Bakit? Gagabayan ka ng salita ng Diyos. Habang ikaw ay nabubuhay. Pag salita ng Diyos ang ating naging gabay, haba ang ating buhay at hindi tayo tatanda. Pag tinandaan natin ang salita ng Diyos, hindi tayo tatanda. Taas ang kamay nyo. Ang sabi ng isang baguhan, ang yabang pala niya ni Brother Mike. Pag salita ng Diyos, mayabang talaga ako. Pero pag sarili ko, huwag kayo maniwala sa akin. Isarili ko yung tanga.
Pero pagdating salita ng Diyos, may lihim akong nalaman salita ng Diyos. Amen. Sabihin nyo, ano yon? Pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Tanongin ko kayo, habang kayo ay nakikinig salita ng Diyos, nag-aalala ba kayo? O nakalimutan nyo yung alalahanin? Siyempre, nakalimutan nyo, di ba? Lalo kung gusto nyo unawain salita ng Diyos. Lalo na kung gwapo nagsasalita. Hindi, kalimutan nyo. Ang akin, yung sinasabi kong gwapo ko, pampagising lang yun. Kasi mayroon na tutulog dyan eh. Habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagkaka-interest tayo, di ba? Gusto natin manawaan. Nakalimutan nyo yung gutom. Nakalimutan yung sakit ng tiyan. Nakalimutan yung sakit ng ulo. Di ba? Nakalimutan nyo yung problema sa buhay. Pag uwi, may problema na naman. Bakit? Kasi binabalik natin ating atensyon doon sa problema. Huwag mo nang hanapin yon. Panatilihin mo ngayon yung narinig mo. Buhay po yun. Sa totoo lang, ako pag nakikinig sa playback, natatawa ako at naiiyak. No? Lalo ako narinig ko yung boses ko nung unang panahon. Ang pangit ko pala. Para ko nang gagala 80 pala. No? Pero ngayon, pag narinig ko, nakakatulog na ako. Hallelujah. Makaramihan sa mga problema na tinatangkaw kong sulat, sabi niya, Brother Mike, salamat niya sa programa mo sa radyo, nakatulog ako. Paano ba yun? Pampatulog lang pala ako. Hallelujah. Pero yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Isang salita lang na marinig mo sa haba ng kwento ko, isa lang titi mo dyan. Isang binhi ang malalaglag sa puso mo, bubunga bukas yan. Amen. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama Sa tuwing ako'y nakikinig sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman kong susi na Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya Sa gabay ng likod niya, pinapala. Mula sa mga kamay, fine! Finally, Kung ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally, finally, Ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman. Sumigaw ang magaling na! Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! finally, Finally! finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. Yes! finally, And finally, finally, sabay-sabay. Yes! finally, Finally, sabay-sabay. Yes! finally. Purihin natin ang Panginoon. Nasa kamay ito sa kamay nyo. Alam nyo, pag kayo nandito sa entablado, makikita nyo lahat ng mukha. Iba-iba talagang expression, kaya ako tawa ng tawa eh. Pero, kaya ko nahalata dito yung mga baguhan eh. At saka yung mga datihan naman na hanggang ngayon tanga pa. Makikita nyo lahat ng mukha.
Iba-iba talaga expression, kaya ako tawa ng tawa eh. Pero kaya ko nahalata dito yung mga baguhan eh. At saka yung mga natihan naman na hanggang ngayon tanga pa. Pero ako ay nagdasal. Ngayong gabi, lahat uwing matalino. Amen? Okay. Yung lahat na matalino, taas ang prayer request. Yan. Yan, magtatalino, gumagawa ng prayer request. Kayo ba'y naniwala yung sinulat nyo? Hindi na secret. Alam na ng Panginoon yan. Sinusulat pa lang, sabi ng Panginoon, mamayang gabi, pag hindi ka natulog, answer prayer ka. Ay, kung natulog ka kanina, hindi ka answer prayer. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa mga lihim, sa karian ng langit na patuloy niyong sa amin ay oo, nawa. Sa ngalan ni Jesus, ako po ay nananalig, nanampalataya na mula ngayong gabi magbabago ang aking buhay. Lalakas ang aking hanap buhay. Lalakas ang aking katawan. Titibay ang aking pananampalataya. Sa araw-araw, tatanggapin ko ang himala ng buhay. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay muna. Tapusin natin ito. Gusto nyo sa susunod na Martes na ito? Yung finally? Maaga pa? Okay. Know that the secrets in the kingdom of heaven are revealed only yung mga sikretong-sikrito talaga. Hindi naman lahat pinagpapahayagan nito. Kasi mayroon mga sikreto ang Diyos na masisilan. Kaya iilan lamang ang pinapagpahayagan. Ano? Sino yon? Si Elias. Sino kayo ngayon? Elias. Ako si Elias, ako'y Noa. Pananalig ko sa Diyos ay di basta-basta. Panalangin ko sa puso ng ganalig. Kaya tutugunin lahat kong hiling. Ako si Elias, ako'y Noa. Pananalig ko sa Diyos ay di basta-basta. Panalangin ko sa puso ng ganalig. Kaya tutugunin lahat kong hiling. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos sa akin tinutupad. Kaya ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap man aking. Pangako niya'y aking aangkin. Salita ng Diyos sa akin tinutupad. Kaya ang buhay ko'y umuunlad. Sa piling ni Yahweh, wala nang hahanap man aking. Pangako niya'y aking aangkin. Tutugunin lahat kong hiling. Saan pa ako si Elias? Ako si Elias, ako'y Noa. Pananalig ko sa Diyos ay di basta-basta. Panalangin ko sa puso ng ganalig.
Kanyang tutugunin. Kanyang tutugunin ang akong hiling. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Upo muna tayo. Hindi pa kayo nagmamadali. Magsisimula na ako. Introduction pa lang yun na unang yun eh. Handa ba kayo? Sabihin nyo ulit, secret. Yeah. Hindi lahat na sekreto sa paghahari ng Diyos ibinibigay sa lahat ng tao. Mayroon talagang iba lang na pinipili ang Panginoon. Ang tanong ko kayo sa inyo, gusto nyo bang malaman ang bukas nyo? Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I alone knows the plans I have for you." Sabi ni Yahweh, ako lamang nakakaalam ng magandang panukala sa buhay nyo. Isang panukalang sasaya kayo sa kinabukasan. Meron kayong kinabukasan. Ngayon, dapat malaman natin yon, di ba? Kasi ako may plano sa buhay noon. Siguro kung sinunod ko yung plano ko sa buhay, wala ako dito. Wala nang buhay sapagkat yung plano ko noon maging presidente ng Pilipinas, di ba? 6 na taon lang yon. Noon, 4 na taon, may re-election pa, 4 na taon. 8 taon lang. Tapos na. Tinahan din ng Diyos. Amen ba? Sabi niyo, secret. According to Amos chapter 3 verse 7, it says, "Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets." Tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng anumang bagay na hindi ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Kaya may mga propeta noon, piling-pili lang yung tinatawag na propeta. Sino yon? Yaong mapagkakatiwalaan ng lihim ng Diyos. Those who can be trusted with important secrets in the kingdom of God. Saan niyo masusumpungan yan? Matthew chapter 16 verses 13 to 20. Basahin natin buong buo. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, still others say Jeremiah, one of the prophets. But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then He warned His disciples not to tell anyone that He was the Christ. So, ang nakaalam lang talaga, nakakilala kay Jesus ay si Peter. Hindi naman lahat. Bakit? Ang sabi ng iba, si Elias daw kayo. Ang sabi ng iba, si John the Baptist daw kayo. Sabi-sabi lang sila. Pasabi-sabi. Ang sabi ng iba, si Jeremiah daw kayo. Ang sabi ni Jesus, kayo. Sino ako sa inyo? Hindi sinabi ni Peter na, ang sabi ni ganon, ikaw si Kristo. Ang sabi ni Peter, you are the Christ, Son of the living God. Amen ba? Hindi second-hand information
Peter, first-hand information, a secret from heaven. Hindi pa pinakikilala si Jesus noon eh. Bakit kay Peter? Sapagkat alam niyan Diyos na si Pedro mapagkakatiwalaan ng sekreto. Amen? Ang tanong ko sa inyo, mapagkakatiwalaan ba kayo ng sekreto? Kung sasabihin ko sa inyo ang sekreto ko, hindi nyo ba i-chismes? Hindi ko nasasabihin. Baka i-chismis nyo pa ako eh. Diba? Pero si Peter, napagkatiwalaan. Kaya kanino binigay ang mga susi? Kay Peter. Kay Peter. Alam nyo ba, sa totoo lang, lahat tayo may susi doon. Hawak ni Peter. Ha? Sino sa inyo ang sumama sa Rapol Kondo? Kondo regalo. Ha? May susi na nakahanda dyan. Yung mapagkakatiwalaan ng kondong yun, yayaman. Amen ba? Ha? Sa Pasko natin irarapol yan sa Pasko. Marami naman akong pamaskong irarapol. By the way, yung pinakita ko sa inyong motor, walang nakabunot noon. Walang nabunot doon, kaya nandiyan pa, hindi pa pinapapaandar. Irarapol ko na lang yun sabay dyan sa Rapol Kondo. No? So, mga susi. Sabi niya, mga susi. Ako may susi doon. Hawak na Peter. Ikaw may susi doon. Baka hindi mo alam. Ha? Saan nyo malalaman yan? Alam mo, yung binabi ko sa inyo, unti-unti kong nalalaman sa Biblia rin eh. Tinuturo sa akin eh. Saan mo masusumpungan sa Biblia yung susi ng kondo mo? Sa langit. Ha? John chapter 14 verses 1 to 3. Ano sabi doon? Sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I will go to prepare a place for you. Then after that, I will come back and give you the key. Kita niyo yun? Para sa makaibigan lang ni Jesus yon. Sa mga nakinig ng mga lihim, sa paghahari ng Diyos, sa mga taga-El Shaddai lang. Amen ba? Kaya huwag kayo magsasawa sa pakikinig. Malalaman, dito pa lang. May tuturo ko sa inyo. Sino gustong yumaman? May sekreto dyan. May sekreto dyan. Alam mo yung misis ko, mayaman talaga yan. Alam niyo kung bakit? Yung ako'y nag-aaral pa, nag-utang ko ng 20 pesos. Hindi makalimutan yon. Ang sabi niya sa akin ngayon, di mo mababayaran yon, Brother Mike. Kako, bakit? Di pa ko bayad? Hindi. Iyon ay binhi na aking itinanim sa matabang lupa. Kaya hanggang ngayon, nag-aani pa niya ako. Kako, in other words, swerte ka sa akin. Ako ang matabang lupa. Ay kung kako na ibigay mo yun doon sa ibang nanligaw sa'yo, baka wala ka na rin. Kanya lang kami dalawa. Noon, pag wala akong pira, awayin ko yan. Akin ang pira ko. Bakit? Hindi naman sila nagtatrabaho noon nung kayo mag-asawa. Hindi ko pinagtrabaho. Kasi, kung magtrabaho siya, baka maligawan ng iba yan eh. Kaya hindi ko pinagtrabaho. Siya naman, hindi naman siya nagtrabaho. Siyempre, sinusuldihan ko. Pero pag wala na akong pera, hihingiin ko sa kanya. Sabi niya sa akin, may patago ka pa sa akin? Ako, bakit yung binigay ko sa iyo? Sweldo ko yun. Bakit? Basta kung magtatrabaho dito sa bahay na walang sweldo?
Oo nga naman. Kayo mga Messi, singilin nyo sa mister nyo yan. Oo. Pag hindi kayo sinilduhan, huwag niyong patulugin. Huwag niyong pakainin. Mga borders lang kami, alam nyo ba yon? Oo. Huwag niyong bibigyan ng sabon sa umaga. Bakit? May pinabibigyan ka pang pambili ng sabon? Di ba? Tinuturo ko na sa inyo mga lihim. Sa pananagana. Amen ba? Ito ngayon. Sabi yung susi. Alam niya na may susi tayo. Sino may hawak ka ng susi natin? Si Peter. Pagdating mo doon, sasabihin ni Peter, sino ka? Ano isasagot mo? Sasabihin mo, ano sabi mo? Ako si Elias. Apo ni Noah. Titingnan doon sa listahan. Wala ang pangalan mo dito. Wala ang pangalan mo dito. Kaya tatandaan nyo, ikaw si Elias na si Corazon. Huwag mo kakalimutan yung pangalan mo, binyag mo. Diba? Pagkatapos, titingnan ka. Hindi kita kilala. Hindi. Ako talaga si Elias. Saan mo natuturan yan? Doon kay Brother Mike. Sasabihin sa'yo, hindi nga kita kilala. Bakit naman hindi mo ko kilala? Hindi ba? Nung nakinig ka, ang aral sa'yo, magpatawad ka. Anong ginawa mo? Hindi ka nagpatawad, siningil mo. Ibig sabihin, para ka doon hindi mawala sa listahan, para hindi ka ma-disqualify doon sa yung unit, isabuhay mo yung narinig mo salita ng Diyos. Ayan ang susi doon. Kasi kung basta nakikinig ka daw, tapos hindi mo sinasabuhay, dinadaya mo ang sarili mo. Nagpuyat ka lang, wala ka namang natutuhan. Wala naman nangyari sa buhay mo. Sapagkat maliban na ihtanim mo yung binhi, hindi po mabubuhay yung buhay sa loob ng binhi. Amen? Okay, taas ang kamay. Isigaw niyo salitang binhi. Anong ibig sabihin ng binhi? Seed. Anong ibig sabihin ng seed? Binhi. Hallelujah. Okay. Tanong ko sa inyo, mayroon ba kayong tinanggap na binhi ngayon? Sino may tinanggap? Okay, find your partner. Find your partner. Okay. Unang tatanungin mo sa partner mo, tinanggap mo ba ang binhi? Okay. 1 plus 1. Pangalawa, saan mo nilagay? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Saan mo nilagay yung binhi? Sa isip? Sa puso? O sa nguso? Saan? Sa puso. Ang salita ng Diyos, iniingatan sa puso. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso, lalabas sa nguso. Pag nalabas mo sa nguso, darating yung tinawag mo. Darating yung himala. Pag tinawag mo na, di ba? Okay, kaya ako lagi sinasabi kong gwapo ako. Tingnan nyo. Anong tingin nyo? Pag hindi, duling kayo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
taas sa kamay. Totoo bang nilagay niyo sa puso niya binhi? Okay, may tatapon ako sa inyo ayon sa aking panampalataya. Ito ang sisigaw niyo, ha? Binhing mataba, yayaman ako. Yan ang layunin niyo, pagyamanin kayo, di ba? Pag mayaman na kayo, sinong unang maalala niyo? Ha? Si Elsaday. Tingnan natin, ha? Tingnan natin, ha? Ako'y naniniwalang yayamang talaga kayo. Bago dumating ang Sabado, tandaan nyo ito, may tatanggapin kayo. Ha? Nandito kayo ng Sabado? Anong pinagbilin ko sa inyo? Ha? Di, mayroon kayong dadalhin. Hindi ko alam, kayo na nakakaalam noon. Amen? Kung anong dadalhin nyo, maaaring asawa nyo, dalhin nyo. Ano? Maaaring yung kalabaw nyo, dalhin nyo. Kung anong ituro sa yung dadalhin mo, tinanggap mo yung salita ng Diyos, di ba? Mangungusap sa iyo ngayon ang salita ng Diyos. Amen? At saka taas sa kamay nyo. Huwag kayong manhiwa sa katataas ng kamay. Alam nyo kung bakit? Pag tayo lagi nakataas ng kamay sa Diyos, di mo na kailangan ng bito. Ano sasabihin yung pagtapong ko? Binhing mataba, yayaman ako. Ulitin nyo nga. Binhing mataba, yayaman ako. Basta pagyaman, malakas. God bless you. Bless us all. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng Kalakasan. Ang salita ng Diyos nagbibigay kalakasan. Ikaw ang ako ay makinig ang salita ng Diyos.